Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Bago ko po pala sagutin yung mga katanungan sa akin ng kaibon natin, baka po merong mga kaibon tayo dyan na gustong magbigay ng maagang aginaldo. Baka po gusto ninyong bigyan ako ng pamasko mga kaibon. Nandiyan po yung GCash number ko sa taas mga kaibon. Kahit magkano lang mga kaibon, wala pong problema yan. Basta po galing sa puso. Maraming salamat po mga kaibon. So dito na po tayo sa mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin mga kaibon. Ang tanong, Boss, bakit yung hen ko tamad maglimlim? Panay labas ng nest box, mapipisa pa kaya yung mga fertile na itlog? Sabi daw ng mga napagtanungan niya, fertile naman daw yung mga itlog. Mga kaibon, alam nyo ba na merong mga posibleng rason or kaya dahilan kung bakit lumalabas palagi ng nest box yung mga hen kapag naglilimlim? Unang-unang mga kaibon, minsan kasi merong tamad na kak. Hindi naman tamad maglimlim yung hen. Meron din kasing tamad minsan na kak mga kaibon. Ang trabaho kasi ng kak mga kaibon, dapat kapag naglimlim yung hen, siya yung kukuha ng pagkain para isubo doon sa hen para tuloy-tuloy yung paglimlim ng hen. Minsan kasi merong kak na talagang yung kain niya, kanya lang. Yan minsan yung nakakatakot na kak kasi kapag nagkaroon na ng inakay, baka hindi masubuan yung mga inakay. Nangyayari po talaga yan sa breeding mga kaibon. Pangalawa, meron kasing dahilan na yung loob ng nest box, baka po ang daming nesting material, sobrang init. Ngayon pati sa atin dito, lalong-lalo na dito sa NCR or kaya naman dito sa mga karatig probinsya na December ngayon pero sobrang init mga kaibon. Halimbawa po yung nesting material po doon sa loob ng nest box sobrang kapal. Kapag sobrang kapal niyan mga kaibon, mainit po yan, hindi tatagal talaga yung hen, kaya po lalabas at lalabas po yan dahil kahit siya pwedeng madisgrasya kapag tuloy-tuloy yung paglimlim niya. Mas maganda, i-check niyo po yung nest box. Kapag po halos mapuno ng nesting material, ang gawin niyo po, bawasan po ninyo. Sa pagbawas ng nesting material kaibon, kapag nasa labas na yung hen, ang gawin niyo po, yung kamay po ninyo, isawsaw ninyo yan sa patoka, tapos hawakan nyo yung itlog, ilabas nyo muna, baka kasi malamog, mapisa. Kapag po nailabas nyo na yung itlog, bawasan nyo na po yung nesting material. Kapag okay na, ibalik nyo na po. Tapos i-monitor po ninyo yung hen kung babalik ba siya doon sa loob ng nest box. Kapag bumalik na po doon, i-monitor po ninyo kung palabas-labas pa rin. Kapag palabas-labas, na kahit na gano'n na po ang loob ng nesting, hindi na gaanong marami yung nesting material, ang problema niyan kung hindi sa kak, nasa hen. Kasi mga kaibon, kung nagsusubo naman yung kak pero tapos yung loob ng nest box konti na yung nesting material tapos palabas-labas pa siya, merong hen na hindi po naglilimlim talaga. Meron din hen na minsan naglilimlim, pipisain lang, hindi naman sumusubo. Pero kung i-monitor po ninyo kung hindi ba siya tatagal doon sa loob, palabas-labas pa rin, ang may problema na po dyan talaga yung hen. Baka hindi po yan naglilimlim, nangingitlog lang. So dapat po yung binanggit ko, yun ang i-monitor ninyo. Unang gawin ninyo, tingnan nyo yung kak kung sumusubo ba doon sa hen kapag nasa loob ng nesting material, kasi mapapansin mo naman yan, yung kak nyan kakain, tutukayan dyan sa kainan nila. Pag nakatuka na yan, lalabas po yan. Kapag tumagal doon yung kak, sumusubo yun sa hen. Kapag sumubo yun sa hen, lalabas uli yan, kakain ng para sa kanya, and then nandyan lang yung palagi sa labas, malapit sa labas ng malapit sa butas ng nest box para bantay. Ganyan kasi ang trabaho ng kak. Ngayon, kung ganun ang na-monitor mo na sumusubo naman pero yung hen mo palabas-labas pa rin, i-check nyo po yung loob ng nest box. Kapag hindi naman marami yung nesting material, hindi naman gaanong puno, kumbaga sakto lang para hindi naman gaanong mainit pero palabas-labas pa rin, nasa hen na po ang problema. Baka po hindi yan naglilimlim. So yan po yung unang katanungan sa atin.
mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin, kaibon, pag pinagpares po ba ang yellow bulls na sable sa split sa ino na kak at green opa pale, ano po ang magiging ID ng mga anak? Kapag meron kayong ganitong paresan, yellow bulls split ino na kak, ngayon ipinares mo sa opa pale na hen, pareho po yan autosomal recessive ang mode of inheritance, ngunit palagi kong pinapaliwanag na hindi po yan compatible, kaya po hindi po yan maglalabas ng visual red eye. Pero kung halimbawa ang yellow bulls mo naka-split yan sa pale fallow, pwede yan maglabas ng pale fallow. Pero kung hindi po yan maglalabas ng visual. Halimbawa naman yung opa pale mo naka-split din sa ino, pwede po yan maglabas ng ino. Ang magiging ID po niyan kung wala pong naka-split sa kanilang mga dugo, kumbaga ino tapos pale lang talaga yung dugo, ang magiging ID po ng inakay niyan, lalabas po yan ng normal hen, split pale fallow, possible split ino. Maglalabas din po yan ng kak. Ang magiging ID po ng kak, split opa, split pale fallow, possible split ino. So yan po ang magiging ID po niyan. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Pangatlong katanungan, boss, may pares po ako na Desino kak, tapos green opa hen, ano po ang tawag sa anak nila? Thank you. Meron daw si Sir Parisan na Desino kak, tapos yung kapares niya opa hen. Ngayon, itong tips na ibibigay ko sa inyo, napaka-importante nito. Mapabaguhan man or matagal na sa pag-aalaga, napaka-importante po nito na babanggitin ko. Itong ipapaliwanag ko sa inyo dito ay base po ito sa kaalaman ko at karanasan ko na sa pag-aalaga ng mga ibon. Kapag po meron kayong mga paresan, for example, meron kayong mga paresan na palagi po na naglalabas ng Desino, par blue na pastel, or kaya naman naglalabas po ng blue pastel, or kaya naman naglalabas po ng white bulls, naglalabas po ng yellow bulls. Kapag po meron kayong mga ibon na naglalabas po ng ganyan pero hindi po naglalabas ng visual, isa po dyan sa paresan po ninyo ang meron dugong ino. Yung mga binanggit kong ibon ng yan, galing na po yan sa mga paresan na meron dugong ino. Kaya po kung meron kayong mga paresan na naglalabas ng ganyan, ipunin nyo po yung mga binanggit ko. Kagaya ng Desino, par blue pastel, green pastel, white bulls, yellow bulls. Kapag po naglalabas ng ganyan, ipunin nyo po yon, dahil po yon na binanggit kong mga ibon ng yan, sila po ang merong dugong ino. Doon sa parisan mo, meron kasi dyan isa na merong dugong ino. Dahil po yung mga binanggit kong yan, nanggaling na po yan sa mga ibon or kaya sa mga breeder na meron dugong ino. Hindi lang naglalabas ng visual kasi po isa lang doon sa parisan mo ang meron. Kaya po napakaganda na yung mga nilalabas ng yan na kagaya ng binanggit ko, yan ang ipunin mo. Itis breed mo yan sa merong siguradong dugong ino, kagaya po ng visual, or kaya naman merong kang sure split dyan. Yan na pong ipares mo, itis breed mo yan dyan, at maglalabas yan ng visual, at balikan mo itong video kapag po nakapagpalabas ka na ng visual. Kaya po dito sa parisan na tinatanong sa atin, marami po ang nagtatanong nito palagi sa akin. Ganitong klase ng mga parisan meron sa yellow bulls, wala naman siyang binanggit na ino, kagaya po ng iba na mga nauna sa mga baguhan dito sa YouTube channel ko. Ginawa na po nila ito at napatunayan naman namin na yung tinuturo ko sa kanila na kung saan ititis breed, naglabas naman po ng mga visual. Kaya po marami din tayong kaibon. Dati ang subscriber natin na natuwa dahil sa mga binibigay nating tips, dahil lahat naman ng binigay natin talagang gumana kumbaga sa kanila. Yung mga kaibon kasi natin, marami din ang nagtaka na siguro yung subscriber natin umabot ng 16 mahigit 16,000. Ito kasing iba, maraming nakalipas na taon, marami tayong nanonood, marami na rin siguro ang natuto,
sa pag-aalaga sa tulong natin. Kaya siguro yung iba nag-quit na, yung iba naman nandito pa rin. Salamat sa mga kaibon natin na solid na hanggang ngayon nandito pa rin po sa YouTube channel natin. At sa mga bagong pasok dito sa YouTube channel natin, sana po marami kayong matutunan dyan sa mga video ko. Ngayon, balik tayo rito sa katanungan ni Sir. Dahil itong katanungan ni Sir, ang parisan niya Desino Kak, ang kapares green o pahen. Para sa akin, may ID ko na ito ng magkakaroon to ng inakay na for example green, possible split ino, split par blue. Maglalabas din po ito ng green, split opa, possible split ino, split par blue. So yan po, yung halimbawa kagaya kanina na binanggit ko, ang ganitong parisan mo sir, pwede rin yan maglabas ng Desino, ng pastel, kagaya po ng blue or kaya namang green. Pwede po yan maglalabas. Sa Desino, hindi po yan maglalabas kung wala pong naka-split na par blue doon sa green. Pwede yan maglabas ng white bulls. Pag yan po naglabas ng ganyan, separate mo na yon at yun na po ang ititis breed mo sa mga merong dugong ino. Kaya po doon sa mga kaibon natin, paulit-ulit ko pong ipapaliwanag. Kung meron po kayong mga parisan na naglalabas ng yellow bulls, Desino, par blue pastel, green pastel, yellow bulls, kapag po isama na natin yung white bulls, kapag po meron kayong mga parisan na naglalabas po ng ganyan, yung mga nilabas na kagaya ng binanggit ko, yun po ang i-separate ninyo at itis breed nyo po yan sa mga meron dugong ino or kaya naman sure split ino or kaya naman visual ino para makapagpalabas po ng visual. Dahil yung mga binanggit kong yan, nanggaling na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. Hindi lang po yan naglalabas ng visual kasi isa lang po sa breeder mo siguro yan ang meron dugong ino. Mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Para doon sa mga kaibon natin na baka gustong magbigay ng maagang pamasko dyan mga kaibon, nandyan po yung GCash number ko. Kahit magkano mga kaibon, basta galing sa puso, maraming salamat and God bless po sa inyo. Hanggang dito muna yung video natin. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.